Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas at sa buong mundo po. Sa mga supporters ko, sa mga kagaya kong content creator, sa ating mga magulang at sa mga kaibigan po natin or kaway po natin or sa mga idolo po natin sa buhay ay ito po ay nagpapasalamat po ako sa inyo sa inyong mga suporta sa aking content. Ang content ko po ngayon ay ang update po natin ay tungkol po sa Kim Pao update at iba pang showbiz ganap. Okay, alright. Umpisahan na po natin ng Kim Pao update for today. Ito po ay yung po sa ating nakita or sa update po ni Paolo Avellino sa kanyang Instagram ay talagang nakikita po natin yung saya ng dalawa. At alam naman po natin na sa kabila ng kanilang kasiyahan at sa kanilang banding ay nagkakaroon pa rin po sila ng mga masasayahing banding at kasama na rin po ang kanilang mga kaibigan. Isipin mo po itong video na ipapakita ko sa inyo po ay ito po yung banding ng Kim Pao at ang kanilang mga kaibigan na nagbabike road ba. Ito yung kadalasan kasi na ginagawang exercise ng Kim Pao at di lamang po Kim Pao, di kasama po nila yung kanilang mga barkada din po. Dahil kung makikita po natin sa video ito, ay dito mo talaga makikita na may mga kasama po sila at hindi lamang po sila yung dalawang nagbabike moment sa bike po. Dito kasi sa atin, kailangan din po kasi natin patunayan sa ating sarili na ang pag-ehersisyo or ang pag-exercise ay nagbibigay po yan ng kabutihan sa ating katawan. At yan din po ay kailangan din natin dahil sa pagiging health conscious po natin ba, dahil pag ikaw ay napagod or na-stress, kailangan mo din magkaroon ng mga libangan. Yan po yung ginagawa ng Kim Pao sa ngayon na nakikita naman din natin na kung gaano naman kabait ang Kim Pao at kung gaano naman sila kaporsigido na gampanan yung kanilang mga health conscious nila po. At hindi lang po sa health conscious po yan, iyan po ay talagang nakikitaan po natin na ang Kim Pao sa ngayon ay very protective po sila sa isa't isa at kahit gaano kahirap o kahit gaano sila kabisi ay may mga oras pa rin sila sa isa't isa. At kaya nga po dahil sa Instagram ni Paolo Avellino na nakikita naman natin ang mga Kim Pao, tambalan ng Kim Pao ay marami na namang netizen ang kinilig at masaya dahil si Paolo Avellino po kasi ay bihira lang po siyang nag-update sa kanyang Instagram. At dyan po natin makikita na ang pagiging updated ni Paolo Avellino sa kanyang Instagram ay inaabangan talaga ng mga netizen yan. Hindi lamang po netizen, kundi mga kanilang mga supporters po. Kaya tayong mga supporters po nila ay talagang porsigido sa lahat ng mga larangan nila or updated po tayo sa kanilang mga Instagram dahil gusto din po natin na i-update ng ating mga fans at mga supporters po natin. Kaya itong mga masasabi ko, pasensya na po kayo dahil hindi po ako nakapag-update nung 2 araw. Dahil po, nawalan po kasi ako ng internet at medyo nasira po kasi yung cellphone ko sa gawa siguro ng madami ng tawag dito ng mga videos ang phone ko kaya siguro nawalan ako ng mga ganun na at nasira yung phone ko. Kaya pala, iwasan po natin na mag-save ng yung sobrang haba na video sa phone natin kasi diyan pa na masisira yung phone. Kaya mga advice ko po sa mga kagayang kong content creator ay dapat po tayo may mga backup copies po. Dahil ang backup copies po kasi is maganda po kasi yan kapag may mga backup copy ka. At pag wala ka namang backup copy, huwag ka na lang po mag-save sa gallery mo na mahaba kasi ang kasi niyang resulta niyan, kaya sa nangyari sa akin ay talagang
kailangan mong bumili ng bago ba. Talagang masisira yan. At hindi na siya kagaya ng dati na mabilis siyang gumalaw or mabilis yung working style. Hindi na. Kaya medyo advice ko lang po sa kagaya ko content creator ay kailangan po nating medyo mag-delete sa mga at wag tayo magtambak ng mahaba-habang video sa ating one. Kasi alam naman po natin yan, ano? Back to Kim Pao po tayo. Ito na naman, tapos kay Paolo Avellino sa kanyang update sa kanyang Instagram. May ito rin si Kim Chiu, nag-update din po sa kanyang Instagram. Wow na wow. Chinita princess talaga si Kim Chiu. As in, ang galing niyang sumayaw. Wala talagang makakatalo kay Kim Chiu pagdating sa sayawan at sa mga bagay-bagay na fun ba. Alam naman din natin na si Kim Chiu ay nasa kanya na ang lahat. Kumbaga ay nasa iyo na ang lahat. Yung ba yung kanta ni Daniel Padilla? Yun kasi si Kim Chiu. Marunong siyang kumanta. Talented ba? In short ba? Nasa kanya na ang lahat. Tapos, yung post niya pa sa Instagram o yung update niya pa sa Instagram, ay dyan mo nakikita talaga na si Kim Chiu is wala siyang inuurungan pagdating sa mga pelikula, pagdating sa mga sayawan. Dahil, ang galing ni Kim Chiu, in fairness, na napapahanga ako ni Kim Chiu sa kanyang kagalingan sa lahat ng larangan ng pagdating sa showbiz, pagdating sa acting, dancing, career, ganon. Talagang napapahanga ako ni Kim Chiu at alam naman din natin na si Kim Chiu ay napakabait din na bata. Ito na naman po, bigyan ko po kayo ng mga clues. Heto na, may blind items na naman ako sa inyo sa ngayon mga fans. Ayun po sa aking legit na source, itong guy pala na ito, which is kasama ni Kim Chiu sa isang pelikula. Ito, blind items ko po sa inyo to para namang magkaroon po tayo ng konting kaalaman or idea kasi bihira lang kasi ako nagba-blind items ba. Alam naman din natin na ang pagba-blind items kasi is hindi naman yan. Baga, alam mo kasi sa totoo lang, direct to the point kasi ako eh. Natatakot ako na mag-blind items. Kasi marami kasi yung asan ang resibo, asan ang ganito. Hinahanapan ba tayo yung mga fan natin? Yung mga kasama natin or yung mga fan ba? Mga supporters, yung mga bashers natin, lalong-lalo na yung mga bashers natin. Hinahanapan ka ng mga ibang kwan para lang magkaroon ka ng yung hinahanap nila, pag hindi mo naibigay, sabihin fake news. Yun yung style kasi nila eh. Fake news to. Ganon-ganon. Ang dami nang sinasabi ba. Kaya ako, natatakot ako na sa aking mga vlog ay bihira lang ako nagbabrand items. Pero kailangan ko kasi itong sabihin sa inyo, mga fans. Kasi nga, para malaman din ng mga fans ng Kim Pao kung ano talaga yung nangyayari sa kanila, sa showbiz talaga. Yan yung aking sariling opinion. Ang blind items ko po sa ngayon is about dito sa isang aktor. Itong aktor na to, ayon po sa aking legit na source, itong aktor na to ay dumating pala sa set na kung saan po ay ang kausap niya pala sa set ay isang kaibigan ni Paolo Avellino. Sa mga nakakakilala kay Paolo Avellino sa mga set ba or sa kanyang kasama sa mga showbiz ba? Sino, ang tanong ko sa inyo, sino yung matalik na kaibigan or yung parang best friend ni Paolo Avellino sa showbiz? Ang blind items ko po na ito ay nanggaling ito sa best friend ni Paolo Avellino. Kasi may isang guy kasi na tinanong yung best friend ni Paolo Avellino kung ano na ba talaga yung nangyayari. Kung ano na talaga yung mga... Kasi ang daming kagaya nilang showbiz artista na kinukulit din sila about sa status nilang dalawa. Pero alam mo ba yung sagot ni Paolo Avellino? Yung kanya. Sagot yung kanyang kaibigan. Ang sabi niya is, ewan ko lang kung maniniwala kayo dito or hindi. Kasi sa inyo naman to eh. Itong guy na to, very curious kay Paolo Avellino
Kasi nga, may intention naman ito kay Kim Chiu. Yun yung naramdaman ng mga kagaya niya na nasa showbiz. Kasi, ang sabi daw niya kasi nung last na interview niya ay gusto rin daw niya makatambal si Kim Chiu. Dahil nakikita daw niya sa sarili na pag nakatambal daw niya si Kim Chiu is parang kumbaga yung bang what is the term of that? Yung bang, baka matuto rin, baka mas ganahan din daw siya sa kanyang mga pag-arte or parang ang laki ng impact niya, ang laki sa kanya yung pagtambal niya kay Kim Chiu, parang ganun yung term niya. Or di kaya marami daw siya matutunan pag, mas lalo pa daw pala siyang gagaling pagkatambal na yun si Kim Chiu. Yan po yung sabi niya sa latest na interview niya noon. Ayun po ito Ayun po sa ating mga legit sources. Itong guy na to is kasama ni Paolo Avellino. At ang sabi pa daw niya kay Paolo Avellino is, Brad, matagal ka ng artista pero nung nakatambal ka kay Kim Chiu ay biglang sumikat ka. Lakas ng kwan niya, lakas ng ego niya na magsabi kay Paolo Avellino na ganon na bagay na yung sabihan ka na personalin ka ba. Itong guy ay may ugali din ito. Kaya may katambal ito noon May katambal siya. Kaso nga lang hindi nagtagal yung kanilang love team. Dahil itong si guy, parang ang gusto niya, napaka-demanding daw nito May kumbaga, in short, may ugali itong si guy na to. Yun yung ayon sa ating legit na source. Itong guy na to is parang kumbaga, maganda sa harap, kaibigan ka niya sa harap, pag taligot mo, kaaway ka niya. Parang ganun yung term niya. Dahil marami kasing netizen ang nagsasabi na bakit daw kailangan niyang siraan or kailangan pa siyang magsalita about sa ganun-ganun na term. Alam naman ng lahat na ang katambal ni Paolo Avellino sa ngayon is si Kim Chiu. Parang kumbaga, gusto din daw niya ata makatambal si Kim Chiu kasi matagal niya na daw nang hinihintay si Kim Chiu. Pero para sa akin kasi, ang sarili kong opinion to kasi hindi naman tayo pare-parehas ang opinion. Kung sa akin po, ang akin kasi opinion po ay kung matagal mo nang hinihintay si Kim Chiu, syempre alam mo naman po na may katandem na siya sa ngayon. At alam naman ng lahat na ang katandem niya sa ngayon is si Paolo Avellino na kung saan po ay sikat na sila sa ngayon. Siyempre, kaya ang opinion ko lang to sana po wala pa akong panito. Ang opinion ko lang to. Noon mo pa ba siya hinihintay or nung sumikat lang si Paolo Avellino dahil naiinggit ka? Diba? May mga terms kasi na gano'n na yung sabihin mo na matagal mo nang hinihintay yung tao, kabago-bago ka pa lang naman sa kwan. Kabago-bago ka lang. Yung sa showbiz ba, yung kumbaga baguhan ka pa lang sa showbiz tapos sabihin mo na matagal mo nang hinihintay si Kim Chiu. Parang yung history ni Paolo Avellino na which is totoo talaga yung matagal niyang hinihintay si Kim Chiu talaga dahil si Kim Chiu po ay simula pa lang nung naging sila ni Sian Lim. Talagang matagal ng crush ni Paolo Avellino si Kim Chiu. Alam naman po ng mga karamihan yan. Kaya hindi na po natin yan may ipagkaila sa mga ibang netizen. Halos ng mga netizen po nung nalaman na matagal nang hinihintay ni Kim Chiu si Paolo Avellino, si Kim Chiu, ay kinilig sila at talagang binigyan sila ng project para tingnan daw yung kanyang chemistry. Parang ganito din yung history ng si Blind Items guy ko kasi itong si guy, matagal na daw din niyang hinihintay si Kim Chiu kaso nga lang daw hindi daw siya makaporma dahil si Gerald Anderson pa yung boyfriend ni Kim Chiu noon nung lumabas sila sa PBB ba, si Gerald Anderson. Kaya daw pa hindi pa nakakaporma si guy. Pero ang tanong, kung talagang hinihintay mo si Kim Chiu, bakit kailangan mong sabihin sa ngayon na hinihintay mo si Kim Chiu? Alam mo naman sa sarili mo
na sobrang sikat na si paano yan, Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Diba? Parang kumbaga sinasabi mo na gusto ko silang sirain. Gusto kong sirain yung love team nila kasi sarap kasi sa pakiramdam pag may siniraan ka. Parang ganon. Parang kumbaga naiinggit ka for short. Yun talaga yung nasa utak ng mga ibang netizen eh. Hindi naman po sa mga ibang netizen po yung ganyan na term, kundi sa kagaya mo din po na showbiz. Kasi karamihan kasi sa ngayon, kapag sikat ang tao, talagang may mga negative comment yan. Hindi mo talaga aasahan yan na puro sila positive sa mga bagay-bagay na. Alam naman din natin, pag sikat ang tao, ang sa likod ng kasikatan ay yun din yung marami din yung kanyang mga bashers na mangtataon sa kanya ba. Yun talaga yung mga, pag sikat na sikat ka. Marami na yan sa mga ibang artista, nangyayari talaga yan. Pero syempre, dahil nasa showbiz ka, kailangan mong intindihin yung mga bashers. Pero paminsan-minsan, nai-stress ka na din dahil nga, alam naman din natin na ang mga bashers ay hindi lang naman to kung ano-ano ba. Paminsan-minsan, may mga oras din na yung kailangan din nila ng mga gabay ba. Yun kasi yung mga ibang bashers to ibang mga commentors na masasakit ba. Alam mo ba yung mga sa akin sa aking lagay kasi sa aking content kasi marami kasi nang babas ba. May mga talagang hindi mo maiwasan na ibabas yung content mo. Saka may mga iba talaga na yung content mo ay nagugustuhan talaga at yun ay pinaka-proud ko sa akin. Kaya nga po marami sa atin sa ngayon ng hinahanap kung ano talaga yung mga positive way para sa ating mga supporters or sa mga netizen din po. Dahil alam mo sa ngayon kasi yung mga kagaya mong content creator ay marami po sa mga supporters natin ang mga nagko-comment or hindi pala supporters. Ang mga bashers po natin ay nagko-comment ang napaka-negatibo. Alam mo yung maiinis ka talaga sa term na yung sabihan ka na, ano naman to? Siyempre masakit sa pakiramdam kasi yun eh. Ang hindi lang nila kasi alam, kapag ayaw nila yung content mo, pinabash ka talaga nila kung talagang kung ano-ano yung sinasabi pa sa'yo. Masakit din po yun Ito pa, hindi lang po yan. Ito pa, pag yung i-update mo sila kay Kim Pao, sa mga Kim Pao. Gaya ngayon, nakita na naman nila na masaya ang Kim Pao sa ngayon dahil nagbanding sila sa pamamagitan ng biking moment ba, kasama ang kanilang mga kaibigan at spotted na naman sila sa mga ilang araw kasi silang hindi nagkasama ba. Diyan mo makikita yung ayaw kay Paolo Avellino nakatandem si Kim Chiu. Diyan mo makikita talaga yung comment nila. Kung masaya ba sila or hindi ba. Parang sa kanila kasi, pag yung ayaw nila yung isang artista, sa comment mo kasi yung mapapansin eh. Kaya nga po, maraming mga netizen po ang nagsasabi na hindi limit sa kaalaman ng mga ibang tao or mga ibang supporters ng Kim Pao na yan yung talaga, sila yung nambabas talaga sa Kim Pao ay yun yung mga hindi solid Kim Pao. At alam naman po natin yan. Kaya nga po maraming mga netizen po ang nagtataka kung bakit nag-e-exist pa ang mga klaseng ganyan na tao dito sa mundo kasi sila po ay nag-discriminate ng mga kapwa po nilang tao. Sa akin lang naman sa aking prinsipyo. Sila at man tao may mga prinsipyo. Ayaw ko kasi yung may mga matatapakan kang tao dahil lamang sa sarili mong opinion na i-bash mo ang taong wala naman ginawa sa iyo kundi wala naman siyang ginawa sa iyo at saka hindi ka naman niya kaaway. Parang mga ganun ba? Diba isipin mo yun Hindi mo kaaway isang tao tapos ikaw, panay ng insecure mo. Parang ang lumalabas kasi sa mga ibang fans ba, mga bashers ba ang pinapalabas nila kasi is,
hindi daw bagay si Kim Chiu kay Paolo Avellino dahil si Kim Chiu daw ay bagay pa rin daw siya kay Gerald Anderson. Kasi nga, si Gerald may linulutong movie para sa kanya. Yun yung talagang main reason dyan. May movie na linuluto para sa kanya at kay Kim Chiu. Kaso nga lang, syempre, alam naman din natin na si Kim Chiu po ay parang, kumbaga, mahirap na siyang maka-decision ng mahirap na yung bang expect mo na kaagad na siya makapag-decision sa ganun na sitwasyon. Pero kumbaga malabo na. Yun po talaga, malabo na talaga. Kaso nga lang, siyempre hindi pa natin alam kung ano talaga yung target point ba. Kung ano talaga yung tamang decision ni Kim Chiu dahil lahat naman po tayo ay may mga second chance. Pero sa mga ibang netizen po, sa mga ibang viewers or mga supporters po ng Kim Chiu ay ayaw na po. Kung sila lang po yung ating papakinggan, kung sakali ba. Kung sa ating lagay. Yung mga supporters po ni Kim Chiu is ayaw na pong makitambal si Kim Chiu kay Gerald Anderson dahil alam naman din natin yung history noon pa at hanggang ngayon, di ba? Hindi naman yung madidelete eh. Kaya para daw sa ikakatahimik ni Kim Chiu at para daw makapag-move sa talaga sa kanyang mga ex ay hindi mo na siya makikipag-pair o makikipag-tandem sa kanila dahil alam naman natin ang sitwasyon. Yun yung mga advice sa mga Kim Chiu o Kim Pao Tambalan. Yung mga advice sa mga Kim Pao Tambalan, mga supporters ba kay Kim Chiu. Which is, ang sa aking lagay naman is tama. Dahil isipin mo to kung hindi pa, matagal na, 12 years na yun, 12 years pa nga sila Kim Chiu sa si Yan Lim na, di ba? Siyempre, kapag nagkaroon kasi kayo ng isang relasyon, kahit ilang taon yan, or ilang buwan man kayo, at least naging part kasi siya ng buhay ba? Kaya, hindi mo rin masisisi yung mga netizen na magsabi or mag-comment ng ganon about kay Gerald Anderson. Dahil ang mga netizen kasi nasaksihan kung gaano kasakit yung ginawa ni Gerald Anderson. At ayaw lang naman nila na maulit na naman yun dahil lang sa isang project or sa isang tambalan. Din po yung sabi ng isang netizen po sa atin. At naiintindihan naman po natin yun kasi syempre bilang isang tao or bilang isang fans ng Kim Pao, ayaw din natin masaktan si Kim Chiu. At hindi lang po si Kim Chiu, ayaw din natin masaktan sila Paolo Avellino. Dahil nga po, iyan talaga ang pinaka-idolo ko sa lahat. First time in history, Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa ngayon. Sipin mo yan sa dami ng mga sikat sa ngayon ay talagang sila yung parang kinontent ko. Kasi hindi naman ako yung mga ibang tao na i-content yung kung ano-ano, hindi ko naman pakisado. Samantala itong ang Kim Pao na to, talagang talagang inaabangan ko yung kanilang mga acting para may content ako. Dahil nga, ang nanay ko is senior citizen, at alam naman po natin yan, at yan po inuulit ko sa inyo, favorito niya at yan po yung rason kung bakit ko ako naging content creator. Kaya nga po, shout out sa mga senior citizen dyan na ang kanilang paborito din ay kagaya ng nanay ko ay ang Kim Pao. Shout out po sa inyo dyan. At hanggang dito na lang po ang aking content. Maraming salamat po sa pagkikinig at pasensya na po kayo kung di po ako nakapag-upload ng ilang araw. At ingat po tayo palagi at God bless po.